I can't understand kung bakit humantong sa paghihiwalay ang pagsasama ninyo ni Soren Jonah. Sabi ni David kay Risa habang kumakain sila ng hapunan. Hindi na kami masaya sa pagsasama namin, Papa. Nilagyan niya ng kanin ng plato nito at kapag gano'n na ang naging takbo ng isang relasyon, ay kailangang tapusin. You sounded like our sister, sabi ng papa niya na bahagyang lumungkot ang mukha. Naalala ko na sa tuwing tinatanong ko si Risa kung bakit iba na naman ang naghatid sa kanya. Ang madalas na naging sagot sa akin ay hindi na siya masaya sa relasyon niya with the other guy. Hindi sumagot si Risa. May bumundol na kaba sa kanyang dibdib. May napapansin na kakaiba sa kanya si David. Natatakot siyang dumating ng sandaling matok sila sa nitong hindi siya si Jonah. Pero bago mangyari ang kinatatakutan niya, ay gagawa na siya ng paraan upang manatili sa kinalalagyan niya. Kailangang mawala sa landas niya ang David na ito. Papatayin niya ito kung kinakailangan. Kung si Jonah ay hindi niya nagawang patayin, yun ay dahil kapatid pa rin niya ito sa kabila ng galit at inggit na nararamdaman niya. Pero ang lalaking ito ay hindi niya kaano-ano. I hate you dahil pinahirapan mo si Mama. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ang takbo ng buhay ko. Ikaw ang nagtulak sa aking maging masama sa loob-loob ni Risa. Nagpunta kasi siya sa probinsya at inalam niya sa kanyang lola ang katotohanan at nalaman niya ang lahat. Totoong hindi si anak ni David, kriminal ang ama niya. Hindi niya nalilimutan ang sinabi ng lola niya. Jonah, sana ay hindi ka tutulad sa lola mo at papa na namuhi kay Risa. Tandaan mo wala siyang kasalanan sa mga nangyari. Hindi niya gustong magkaroon ng amang magnanakaw at rapist. Tama ang lola niya. Wala siyang kasalanan. Ngunit ano ang ginawa ng taong ito sa kanya? Kinukundi na siya, pinaparusahan. Hindi ko kasalanan kung bakit nandito ako sa mundo, David. Pero hindi mo inintindi yun. Sa halip ay sa akin mo ibinunto ng galit mo sa ama ko. Sabi ni Risa sa isip. Mukhang ang lalim yata ng iniisip mo. Pukaw sa kanya ni David. Pinoproblema mo ba ang asawa mo? Umiling si Risa. Hindi ko na siya iisipin, Papa. Mabubuhay ako nang wala siya. Hindi ko kailangan ng asawang katulad niya. Sayang ang pagsisilbi ko sa kanya. Mas mabuti pang kayo ang pagsilbihan ko. Nilagyan niya ng tubig ang baso nito at saka pinunasan ang mancha sa gilid ng bibig nito. Ginagap ni David ang kamay niya. Salamat, anak. Madamdaming wika nito. Nag-uulap ang mga mata nito. Nagbabantang umiyak. I miss your mama who always did this to me when she was alive. Tumigil ito sa pagsubo. Your mother was a great cook, a perfect wife, and I love her so much, child. Tuluyan na itong bumigay at humibi. Kaya saya-saya ng pagsasama namin noon. Pero nasinginarang dahil sa Luis Duran na ama ni Risa. I hated you with my whole life. And I hated him also. Nagtagis ang magkabilang bagay ni Risa nang sabihin iyon. Naagaw ang pansin ni Jonah nang makita ang front page ng diaryong binabasa ng katulong ng umagang yun. Nandoon kasi ang larawan ni Luis Duran. Hiniram niya ang diaryo at binasa. Hindi niya malaman kung malulungkot o matutuwa sa balita. Patay na si Luis Duran. Nagpigti daw sa loob ng mental hospital. Ngunit may hinala ang mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso na isang full play ang nangyari. Dapat ay malaman ito ni Risa, sabi ni Jonah sa isip. Tumawag siya sa mansyon ngunit ang papa niya ang nakasagot. Binagsakan siya ito ng auditibo. Muli siyang tumawag ngunit palaging ang papa niya ang sumasagot at paulit-ulit siya nitong pinagbabagsakan. Sumakit na tuloy ang tenga niya. Edmond, hindi ako sasabay sa iyo ngayon dahil pupunta ako sa mansyon. Ano naman ang gagawin mo doon? Dadalawin ko sila. Huwag ka na lang pumunta doon at baka hiyain ka pa nila. Pigil nito sa kanya. Hindi niya pinakinggan ang binata. Hinatid siya ni Edmond sa mansyon at nakita nito kung paano siya pinagtabuyan ng kanyang ama. Nakita mo nang nangyari. Ikaw kasi ayaw mong makinig sa akin. Umiyak siya dala ng matinding sama ng loob. Don't cry. Pinahid ito ang mga luha niya. I hate to see you like that. Ako ang nasasaktan, Risa. Sumandal siya sa balikat nito. Mabuti na lang at nasa tabit kita. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano na ako. Hinatkan siya nito sa pisngi. Thanks a lot. Nakita niya kung paano sumaya ang mukha ni Edmond sa simpleng halik lamang niya sa pisngi nito. This man was madly in love with her. Birthday ni Edmond kaya balak itong sorpresahin ni Jonah. Umuwi ng maagang dalaga at nagluto ng mga pagkaing paborito ng binata. Pagkatapos ay pumunta siya sa ospital. Siya ang sumundo kay Edmond. Tiyak na masosorpresa ito pagkakita sa kanya. Ngunit siya ang nasorpresa nang makasalubong ito sa pasilyo na kakbay ni Risa. Hindi niya napigilang huwag umiyak. Risa, let me explain. Sabi ni Edmond na kumalas sa pag-akbay sa babae. Ngunit hindi nakinig si Jonah. Tumakbo siya papalayo sa dalawa. Swapang ka, Risa. Lahat na lang ay gusto mong maging iyo. Wala ka nang itinira sa akin. Sa loob-loob ni Jonah. Walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha habang nagmamaneho.
Hindi siya umuwi sa bahay ni Edmond ng gabing iyon. Sa isang motel siya tumuloy. Ang sakit-sakit ng loob niya. Naghanda pa naman siya para sa birthday ng binata tapos ay masasaktan lang pala siya. Kinabukasan ay sumugod si Jonah sa mansyon at kahit anong pagtataboy ang ginawa sa kanya ng ama ay nagpilit siyang pumasok. Hinarap naman siya ni Risa at dinala sa kwarto ng dati pag-aari niya. Anong kailangan mo? Tanong ni Risa na nakataas ang kilay. Isang malakas na sampal ang gusto niyang ipadapo sa mukha ng kapatid, ngunit maagap nitong nasalo ang kamay niya at pinisil ng mahigpit. Don't dare to hurt me, my dear sister. My face is sensitive. Pareho tayo. Napakasama mo, Risa. Malakas na sabi niya. Noong una inagaw mo sa akin ang mukha ko, tapos si Papa at Lola. Isinama mo pa si Soren at ngayon, bakit pati si Edmond ay gusto mo na namang angkinin? Isang malakas na tawang isinagot sa kanya ng kapatid. Huwag mo nang itanong kung bakit, Jonah. Dahil lahat ng tao ay gustong makuha ang lahat ng kailangan nila. Kailangan ko si Edmond. Kailangan ko ang init ng katawan niya. Mas malala ka pa sa ama mo. Nakakadiri ka. Nagalit ito sa sinabi niya. Bigla siya nitong hinawakan sa magkabilang balikat at pinandilatan ng mga mata. Huwag mo nang ipapaalala sa akin ang demonyo kong ama dahil galit na galit ako sa kanya. I hated him with my whole heart. Siya ang dahilan kung bakit ganito ako. Kasalanan mo din dahil ikaw ang pumili ng buhay na gusto mong tahakin. Hindi ko kasalanan. Sigaw ni Risa na galit na galit. Kasalanan ng ama ko ang lahat. Siya ang sisihin mo kung bakit nagawa kitang saktan. Patay na ang ama mo, sabi ni Jonah sa mahinang tinig. Malaki din ang kasalanan niya sa akin, pero pilit kong kinalimutan. Siya ang kumidnat at magpahirap sa akin, Risa. Ako ang pinagbayad niya sa kasalanan ginawa mo sa sarili mong kapatid. Ako ang unang nakaalam na patay na siya. Wika ni Risa na umiti. Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Pinlano ko, pero hindi ko nagawa dahil patay na siya nang dumating ako sa kinaroroonan niya. Hindi pinaniwalaan ni Jonah ang sinabi ni Risa dahil kasi itong sinungaling. Tama ang hinala ng mga pulis, isang foul play ang nangyari. Hindi totoong nagpakamatay si Luis Duran. Pinatay ito ng sarili nitong anak. Napakasama mo na, Risa, sabi ni Jonah na mapait na umuling. Pinagsisisihan ko kung bakit hinayaan kitang pumunta sa pamamahay nito. Huli na ang pagsisisi mo, dear sister. Nangyari na ang lahat. At kahit na pati ako ang magsisi, ay hindi ko rin magagawang baguhin ang nakaraan. Alam ko yun. Pumuntong hininga si Jonah. Pero sana ay huwag mo nang dagdadan ang sakit na idinulot mo sa akin, Risa. Huwag mo nang agawin sa akin si Edmond. Sa'yo na ang mukha ko. Hindi ko nakukunin sa yun. Basta mangako ka lamang na hindi mo naguguluhin ang buhay ko. Isang malutong na tawa lamang pinakawala ni Risa. Please, Risa, nakikiusap ako sa'yo. Halos maniklihod si Jonah sa harapan nito. Susubukan ako pero ayokong mangako. Wika ni Risa sa tinig na seryoso. Umalis si Jonah na baon ng pag-asang hindi na siya guguluhin ng kapatid. Pumasok siya sa pawn shop ng araw na yun na magaan ang pakaramdam. Mamaya pag-uwi niya kakausapin niya si Edmond at hindi niya kailangang marinig pa ang paliwanag nito. Sasabihin niya sa binata na mahal niya ito at nakahanda siya niyang patunayan iyon. Umuwi ba si Edmond? Tanong ni Jonah sa katulong. Hindi pa ho pero tumawag siya ngayon lang na hindi siya uuwi dahil mag-o-overnight siya sa ospital. Sagot ng maid. Sumama ang loob ni Jonah dahil hindi man lamang siya hinanap ng binata. Nagpunta siya sa ospital ngunit wala doon si Edmond. Ang sabi ng nasa reception ay nag-out na ito dahil sinundo ng isang babae. Wala nang ibang babaeng susundo kay Edmond kundi si Risa. Kailan mo ba ako titigilan, Risa? Sabi ni Jonah sa isip. Napahawak siya ng maigpit sa sariling ulo. Umuwi siya ng bahay na baon ng matinding sama ng loob. Pagdating niya ay nandun na si Edmond. Sobrang pag-alala ko sa iyo kagabi. Sabi nito na sinalubong siya at hinilikan sa magkabilang kamay. Hinahanap kita at nang malaman kung sa hotel ka nagtuloy ay saka pa lamang ako napanatag. Nagsimula na naman si Jonah sa panggugulo sa iyo. Gusto ka na ngayong agawin sa akin, Edmond. Umiiyak si Jonah habang nagsasalita at natatakot akong maagaw kaniya. Hindi niya ako maaagaw. Sabi ni Edmond na niyakap siya ng mahigpit. Kaya ako lang siya pinakitunguhan ng maayos ay dahil sa iyo. Hindi kita maintindihan, Edmond. Nakailing na sabi ni John. Huwag mo nang guloy ng isip mo sa pag-intindi sa akin. Basta tignan mo sa isip mo na para sa'yo lang ako. Hinalikan siya nito sa magkabilang pisngi. Mahal na mahal kita, Risa. Mahal na mahal din kita, Edmond.